pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Energy FM. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang G. Nakakalungkot isipin, DJ Lindsay, na sa hinaba-haba po ng relasyon namin, nalaman ko na wala na palang balak ang live-in partner ko na pakasalan ako. Napakasakit. DJ Lindsay, 24 years old pa lamang ako. Habang ang live-in partner ko ay 26 years old pa lamang din. Last night, nalasing siya. At sa tuwing nalalasing siya, lagi kaming nag-aaway. Meron kasi siyang ugali na binabalik niya lahat ng pagkakamali ko. And this time, binalik niya sa akin yung topic na pinag-awayan namin noon about sa body counts. Yung mga lalaking nakasama ko na sa kama. DJ Lindsay, dahil lasing siya, talagang nakakapagsabi siya ng mga bagay na galing sa puso niya. Kaya naman kinuha ko na yung opportunity na tanungin siya. Tinanong ko siya kung simula ba nung nalaman mo yung body counts ko, may balak ka pa bang pakasalan ako? Ang sagot niya sa akin, DJ Lindsay, hindi ko masyadong in-expect. Sabi ko nga, lasing siya nung time na yun. Sabi niya sa akin, nung nalaman ko na marami ka na palang lalaki na nakasama, nakatikim sa'yo, naisip ko na hindi na lang kita pakakasalan. Ayoko na. Pero naisip ko rin, kung hindi naman kita pakakasalan, baka naman mali din ako kasi baka dun lang ako nagbabase sa nakaraan mo. Di ko alam. Sabay, pumaling na siya palayo sa akin. Maya-maya pa, narinig ko na humihilik na siya. Patuloy kong kino-convince yung sarili ko, DJ Lindsay, na baka dala lang ng alak, kaya niya nasabi yun. Pero kinabukasan, tinanong ko siya kung naaalala niya ba yung pinag-usapan namin kagabi. Sabi niya, oo. So, tumahimik na lang ako. Kasi alam naman pala niya. Tama nga na galing sa puso. At alam niya kung ano yung ibig niyang sabihin sa hindi niya na ako pakakasalan. DJ Lindsay, nabanggit din niya sa akin na sa tuwing nagtatrabaho siya, hindi mawala-wala sa isip niya yung lahat-lahat tungkol sa akin. 2 buwan na po yung nakalipas simula nung napag-usapan namin yung body count. Yung tungkol sa mga nakaraan ko. Pero
Pero DJ Lindsay, sobrang sakit pala, no? Sakit din para sa akin kasi kung alam ko lang at nakinita ko lang na hindi ko naman pala siya makakasama hanggang sa pagtanda, dapat hindi ko na tinuloy to. Sana pala kung alam kong makikilala ko tong live-in partner ko ngayon, sana hindi na lang ako sumama doon sa mga lalaki noon, di ba? Pero paano naman mangyayari yun? Ngayon tuloy hindi ko alam kung anong gagawin ko. Itutuloy pa ba tong relasyon na to? O aalis na lang kami ng baby ko? Opo, DJ Lindsay. Meron po kaming anak at 8 months na po siya. Kulang na lang talaga sa amin kasal. Yun naman talaga ang hinihintay ko, tulad ng ibang mga babae. Gusto kong masabi sa lahat na pagmamay-ari ko siya, na ako ang pinakasalan. Pero yung sitwasyon namin ngayon, di ko alam kung kakayanin ko pa. Sa totoo lang, DJ Lindsay, gusto ko na lang sanang makipaghiwalay. Tapos siguro hindi na ako makikipagrelasyon. Kasi parang ayoko nang umasa na darating yung araw na may magpapakasal sa akin. Ito nga mismong lalaking naanakan ako, ayaw akong pakasalan eh. Yung iba pa kaya. Alam mo, may mga panahon na nag-iimpake na ako ng mga damit ko at damit namin ng anak ko. Kasi sabi ko, aalis na lang kami. Siyempre, isasama ko yung anak ko. Pero pinipigilan niya naman ako. Para saan? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ayaw niya akong umalis. Ayaw niya akong bitawan. Pero wala naman siyang balak na pakasalan ako. Alam mo, DJ Lindsay, gustong-gusto ko nang makalaya. Ayoko na. Alam ko naman na may mali ako dahil hindi ko agad sinabi sa kanya. Gusto ko ng kasal, gusto ko sa simbahan, gusto ko maging misis mo. Hindi ko kasi nilinaw sa kanya. Kaya ako na lang sana ang lalayo. Pero ayaw naman niya. Napaka-selfish niya. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Muli, ako si G. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Wow! Hi, mahal ko! Oras natin sa Bangko Plongan. Check your time. 18 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang morning. 9:18 on the clock. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay G! At sa lahat po ng mga panggapo natin na nakikinig ngayon, kamusta ka naman? Kamusta ang puso mo? Parang puso ba ni G ito? Wow! G na G. G na G sa sakit o sa
hapdi ng kanyang pinagdadaanan ngayon. By the way, mahal ko, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hanapin mo na yung live namin at sabay-sabay po tayong manood. I-share mo na rin, parang awa mo na, ano. Nananawagan po ako. Para naman mapanood din ng mga ibang tao. Ikaw naman, masyado ka naman dyan. Again, facebook.com/energyfm1067. Mahal ko pangga ko, baby ko. And sa lahat po ng mga pangga po natin ngayon na nanonood sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan, kung kayo po ay nasa biyahe ngayon, o kung nagda-drive ka, huwag kang nanonood makinig ka na lang. Oo. Ano bang gagawin ni G? Kasi si G, hindi niya alam kung saan siya susuot. Aalis na ba siya o magsistay ba siya? Gusto niya lang naman talaga maikasal. Oo, gusto niya lang talaga maikasal kasi pangarap niya siguro yun tulad daw ng ibang mga babae. Gusto niya maging misis. Gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na, uy, mister ko yan. Uy, isa akong misis, isa akong may bahay. Uy, may pamilya ako, pinakasalan ako. I get you, girl. I get your point. Wow! Nagets ko yung punto mo dyan sa part na yan. Mahal ko pang gakabit. Pero sa tingin mo, ano bang kailangan gawin ni G? Dali, message mo na ako. We are so open. Like, so open? Halika na. Welcome yung iyong mga pwedeng sabihin at gustong ikomento. Punta ka lang sa Facebook namin, Energy FM 1067. Hello kay Yoli, kay Don D, si Elizabeth, nanonood po sa atin ngayon at magko-comment sila mamaya. Si Ayeshandy Serrano, kung di ka tanggap ng past mo, hindi yan love. Let go mo na yun. Ikaw na ang bumitaw, may mahahanap ka rin, natutupad sa dreams mo kahit ano pa ang past mo. That is so true. Thank you very much, Shandy Serrano. Alam mo, mahal ko, kung ako yung tatanungin mo, kung tatanungin mo lang naman ako, no? Pwede namang hindi. Alam mo naman ako, feeling ako, kahit hindi ako tinatanong, sumasagot ako. Oo, di ba? Pakilamera lang. Hindi kasi, syempre, gets naman natin yung punto. May mga tao talaga na gusto talaga maikasal. Kasi that's just the way they are. Gusto nila yung feeling na alam mo yun, ma-experience yung moment na yun. Di ba, matawag silang misis, may bahay. Pero, yun nga, sana naging malinaw ka, di ba, sa umpisa pa lang na gusto ko maging asawa, gusto ko maging misis. Di ba? Ang tanong kasi, talaga bang yun lang yung dahilan sa body count mo? Baka naman yung lalaki yung hindi ready. Huwag mo masyado sinisi yung lalaki. Hindi kasi kung hindi niya tanggap yung past mo, paano na? Wow! Di habang buhay kayong merong kumbaga meron kayong gray area sa inyong relasyon, sa pagsasama ninyong dalawa. While, true naman din na parang may mga pagkakataon na hindi mo na naman kailangan ng kasal kasi magkasama na kayo sa isang bahay at meron na kayong anak, diba? Para saan pakasal na lang yung kulang? Kasi, hindi nga natin maaalis yun. May mga tao nga talaga na gustong maikasal. Pero if I were you, girl, ilang taon na ba kayo magkasama? Baka naman mamaya, 8 months pa lang kayo magkasama. Sing haba nung edad nung anak ninyong dalawa. Give it some time pa. Kung ako yan, give it some time pa. Wow! Mga 2 days. Uy, 2 days. Pag nafe-feel mo na hindi ka na wala ka ng, kumbaga, bearing doon sa relasyon. Pag feeling mo hindi ka na inaalagaan, diba? Siguro pwede ka nang umalis. Kasi iba yung yung tipong maaabot mo yung pangarap mo or diba, makukuha mo yung dream mo na maikasal kahit hindi bongga basta maikasal, diba? Kasi kung talagang mahal ka ng lalaki, tulad ng pinag-usapan namin kanina ni Toby, pakakasalan ka niyan, Diyos ko. Diba? Kung mahal ka ng lalaki, pakakasalan ka, maaring hindi pa ngayon, pero paplanuhin niya, 'di ba? Sasabihin niya sa'yo na pakakasalan kita. Kung sinabi sa'yo, 'di ba, nung lasing siya na ayoko na kasi ang dami na nakatikim sa'yo. Ang sakit pang pakinggan nun, 'Di ba? Ang sakit pakinggan nun bilang babae, Wow! Natampalin ko tong lalaking to Sandali ka sa akin. Sabi ni Darwin, bakit hindi mo sinabi directly sa kanya about sa pagpapakasal ninyo? How sad lang na nilihim mo pa sa kanya. 'Di ba? Tapos hihiwalayan mo. Ikaw naman yung may problema. Sorry, pero hindi ka talaga magiging masaya sa magiging decision mo. I miss you so much po. Ano nakalagay dito? Ang taray naman ng I miss you so much. Wait lang, ha. Oo, Pretty Queen Lindsay. I thank you very much. Sabi ni Jose, morning DJ Lindsay, mag-move on ka na, move on ka na sa akin. Ay, ang taray.
Oo, bantay sa lakay si kuya. Sabi ni Rosalie, hello DJ Lensay, good morning. Good morning. Nasaan ang comment mo dyan? Bakla ka ng taon. Hindi nga, di ba? Sabi ni Weng Skimat, baka naman walang budget si Kuya. Mahal din budget pag sa simbahan. Hindi lang naman kasal ang assurance para magtagal kayo. Daming nagkasal dyan pero nagloloko pa rin. Focus muna sa anak mo. Pag-usapan nyo ng mabuti. Sabi ni Manny Grace Lasal, welcome back DJ Lindsay. Welcome back ka din. Charing. Sabi ni Dondi, ang cute po ng baby mo, DJ Lindsay. Thank you very much. Cute din yung nanay. Puro kayong cute ng baby. Siyempre, cute yung nanay. Kakaano kayo Charot. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi nila, iba kasi yung feeling na gusto mong maging gusto mong maikasal. Maari ngang may balak naman siya, pero nasabi niya lang yun out of intoxication. Feeling ko lang syempre hindi naman natin alam kung tama ito. Siya lang naman talaga makakaalam yung yung partner mo lang. Pero alam mo, kung sa feeling mo talaga, pakiramdam mo, hindi ka nararapat dyan sa place na yan, as in, gusto mong kumawala, walang pipigil sa'yo. Sarili mo lang ang pumipigil sa'yo. Kasi alam mo bakla, at the end of the day, kung mali man yung naging desisyon mo, you only have yourself to blame. Wow! Diba? May mga ganyan naman talagang tao. Gusto magpakasal. Pero hindi, yun lang talaga yung kulang sa pagsasama nila. Why not focus on your anak na lang? Dalawa kayo, diba? Malay mo, kapag nag-mature kayong dalawa, anyway, 24, 26, medyo bata pa kayo. Ang taray. Hindi nga, diba? Malay mo, medyo mag-mature pa kayong dalawa as you go on with your lives. Tapos, dumating kayo sa punto na hindi ako iniwan nito kahit anong nangyari sa pagsasama namin. Napagsabihan ko siya ng masama nung unang panahon pero nandito pa rin siya. Wow! Hindi sa binibigyan kita ng positive hopes may negative hopes ba? Mali pala, ng positive expectations Hindi, sinasabi ko lang may mga ganyang pwedeng mangyari. Oo. Pero meron din naman na baka mamaya alam mo yun, matagal lang yung pagsasama ninyo tas wala naman din talaga mangyari. Hindi mo rin makuha yung gusto mong kasal, edi bye-bye ka na lang. Diba? Alis ka na lang dyan. Wow! So ikaw, mamili ka. Wala talaga ako silbi Di wala talaga silbi yung yung presensya ko dito. Diba? Sabi dito ni Grace, kami nga, bilis lang kami kinasal. Wala kaming keme, basta gusto nyo mangyayari. O diba? Maghintay ka lang. Pero kung sa tingin mo talagang parang inaapoyan na yung puwit mo, di ba? At gusto mo na talaga magpakasal, hindi ka na makapaghintay dyan sa partner mo, di alis ka na, te. Wow! Para wala na masyadong problema. Kasi ikaw din yung madedepress niyan. Tagal-tagal na namin magkasama, pero hindi niya pa rin ako pinapakasalan. Siguro meron pa siyang ibang hinihintay. Can be. Posible. Pero alam mo yan, wag mo nang dagdagan pa ng isipin ang sarili mo. Wow! Basta kung sa tingin mo, hindi ka na nararapat dyan at hindi mo na matake ang mga pangyayari, ayaw kang pakasalan. Oo, at yun lagi yung umaandar sa isip mo dahil sa past ko, kaya ayaw niya akong pakasalan. Grabe naman alis ka na lang dyan. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Diba? Kung yun lang yung iisipin mo. Pero kung isipin mo yung para sa pamilya ninyo, syempre, magsistay ka. Sabi ni Lisa, good morning. Ba't ngayon ka lang nag-advise? Hanap ko, masarap pakinggan. Oh my gosh. Like, sorry. Sabi ni Llewellyn, iba talaga kapag si Gandang Lindsay sa programa, iba ang dating. Na-miss po namin kayo. Walang comment po ako dito. Napansin ko nga, Llewellyn. Wala ka nga comment dyan. Nakakaloka ka. Anyway, I wish you so well, G. Sana soon, di ba, matauhan yung mister mo. Alam mo, ako masasabi ko lang, kailangan mo siyang kausapin ng heart to heart, dibdib sa dibdib. Chest to chest. Chest to chest, no? Nung mga gusto mong sabihin sa kanya, gusto mong iparating sa partner mo, sa live-in partner mo, sabihin mo sa kanya lahat ng hopes and dreams mo. Kasi sometimes, no, kapag medyo nadidisappoint tayo, ewan ko, nangyayari din ba ito sa inyo? You hold back. Diba? Nag-hold back ka sa feelings mo. Kasi baka mamaya ma-invalidate, baka mamaya sabihin nag-iinarte lang ako, baka mamaya sabihin nagdadrama lang ako. Pero alam mo, there is power with words. Totoo to. Kapag sinabi mo at in-express mo sa partner mo, sa asawa mo, sa jowa mo, sa boyfriend mo, kung ano yung nararamdaman mo, may effect yun sa kanila. May mga pagkakataon lang na magmamatigas sila. Ganyan, ang arte-arte mo.
kung ano-ano sinasabi mo, dami mong alam. Pero deep inside, may kurot yon sa kanila. Wow! You just have to learn how to express yung nararamdaman mo. Kunwari lang magmamatigas yan, no? Kunwari yan pa-cool boy. O kaya, matigas dapat ako kasi lalaki ako eh. Dapat hindi matitibag yung personality makikita niya kasi lalaki ako eh, dapat. Pero lang yun, facade lang yun. Papakita lang nila sa'yo yun. Pero deep inside, may nararamdaman ding lungkot yan. Posibleng matauhan din yan na oo nga ang tagal na namin, pangarap niyang maikasal. Kaya ko naman, kailangan ko lang pag-ipunan. Mahal ko naman yun eh. Nabigla lang ako, hindi ko sinasadya. Diba? Malay mo rin naman mag-soften up, maging gentle itong jowa mo at sabihin sa'yo na pasensya ka na ha, sorry. Wow! Ang dami naman kasi talagang posibilidad. Mamimili na lang tayo. Sabi ni Fatima, tama. Kahit nagmamatigas pero napapaisip. O diba, may mga ganyan lalaki, wag nga ako tampalin ko kay mga lalaki kayo. Sabi ni Abril, yes, pero natural lang naman yung ganong feeling. Totoo. Sabi ni Grace ulit, sa atin kasi mga babae, gusto natin security sa atin lang yung asawa natin. Kasi kasal tayo, may ipaglalaban tayo. Diba? Kahit ang dami-dami natin lagi pinaglalaban, mga babae. Lahat na lang pinaglalaban natin. Iba, diba? Kapag, uy, misis mo? Oo, misis ko. Wow! Uy, pag pinapakilala ka sa mga ibang tao, diba? Asawa ko nga po pala. Ay, naku, kilig ang puwit ni ate. Ay, kilig. Kiliger si ate. Kala mo naligo ng 10 beses. Diba? Sabi ni Fatima, very open ako sa partner ko. Oo. Sabi naman ni Ate Yoli, hello DJ Lindsay, happy to see you again. Happy to see you again to Ate Yoli. Charing. Oo. 9:30 na po. Ang daldal nyo talaga. 9:30 na po ng nagmamagandang umaga. Mahal ko pangga ko, baby ko. Here is something from Morissette and it's called Gusto Ko Nang Bumitaw. Dito lang yan sa Energy FM. Kasama si Lindsay. Tutok lang. Wow! Umiiyak gabi-gabi